Dahil sa takot, umabot ako sa no-jowa since birth. Masaya daw ang mayroong kasama sa buhay. Naranasan niyo na bang magka-jowa? Ako kasi hindi pa eh. Hello mga ka-prime, magandang araw sa inyo. Panibagong araw, panibagong istorya ang mapapakinggan ninyo. Upang patuloy na makasubaybay sa aming istorya, i-follow, like at subscribe lamang ang aming mga pages. Pakitago na lang ako sa pangalan na Elena. Gusto ko lang i-share ang kwento ng buhay ko. Galing ako sa simple, masaya at mapagmahal na pamilya. Sa aming pamilya, ako ang prinsesa dahil ako ang nag-iisang babae sa 4 na magkakapatid. Napakaswerte naming magkakapatid dahil mayroon kaming napakaresponsable, masisipag at mapagmahal na magulang. Taong 1995 nung mga panahong wala pa ako sa mundong ibabaw at hindi ko pa nasisilayan ang kagandahan ng mundo na ipinagkaloob ng Diyos. Dahil sa kagustuhan ng aking ama na magkaroon ng isang anak na babae sa pamilya namin, dumadalaw at nagpupunta sila sa mga simbahan upang humiling na biyayaan sila ng isang supling na babaeng sanggol. Ang palaging sambit ng aking ama ay bigyan sila ng babaeng anak kahit na ito ay may kapansanan, pilay, duling o ano paman tatanggapin nila basta pagkalooban lamang sila ng isang anak na babae. At dumating ang isang araw na nagbuntis ang aking ina sa edad na 43 taong gulang, narinig ang kanilang mga hiling, ngunit ang sabi ng nakakarami sa amin ay matanda na daw siyang nagbuntis at sinasabing baka nga maging isang special child ang bata. Taong 2000 nang ipinanganak ako ng aking ina, laking tuwa at galak ng kanilang puso sapagkat nang masilayan nila, ang sanggol na ito ay isang babae. Walang hanggang pasasalamat ang kanilang sinasambit ng paulit-ulit dahil nang makita nila. Muli ang supling ay napakaganda, napakakinis, at ito ay healthy. Na ang inaakala ng lahat ay mayroon itong kapansanan o ito ay isang special child. Ngunit kabaliktaran ng lahat ng kanilang inaakala ang sanggol na batang babae. Fast forward, at ako na iyon 24 na taong gulang, nakapagtapos na ng pag-aaral at mayroong mabuting puso inside and out. Nang ikwento ng aking ina ang mga nakaraan, laking gulat ko at the same time masama. Ang aking loob dahil base sa kwento niya, humiling ang aking ama na sana biyayaan sila ng anak na babae, kahit ito ay may kapansanan. Hindi ko lubos maisip kung bakit ganun ang hiling ng aking ama. Ngunit sa kabila ng lahat, naunawaan at naintindihan ko siya na gusto niya lang naman magkaroon ng anak na babae. Dahil sa kabutihan ng ating Panginoon, humiling man, ang aking ama na may kapansanan, ito ako maganda, mabait, at walang kapansanan bagkus, tunay na kaaya-aya at nakakatulong din sa mundo upang magturo sa mga bata. Fast forward, 24 na taong gulang na ako at may maayos na trabaho dahil masyado akong nag-focus sa pag-aaral at sa pagiging strikto ng aking mga magulang at kapatid nakalimutan ko na pwede rin pala akong magmahal at mahalin. Umabot na ako sa panahon na wala akong boyfriend since birth. May mga sumubok o gusto manligaw, pero ang iniisip ko lagi, baka makatagpo ako ng lalaking sasaktan ako o lolokohin dahil ang gusto ko, katulad ng relasyon ng aking mga magulang na masasabing almost perfect. Masakit man minsan para sa akin na sinasabihan ng mga kaibigan ko kung anong balak ko sa buhay, kung magkakaroon pa daw na ako ng magiging boyfriend o may darating pa daw ba, dahil lahat sila ay mayroon ng kaniya-kaniyang pamilya. Sa ngayon, hindi pa siguro ipinagkalaloob ng ating Panginoon ang nararapat para sa akin. Ika nga, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Better sure than sorry.